Dagdag mo pa ang huling dosis, Isabella. Ayaw nating magtagal pa ang paghihirap ng mahal nating kuya, hindi ba? Siguraduhin mong sa pagtulog niya ngayong gabi, wala na siyang balak pang gumising. Ang tinig na yon ay nagmula kay Rommel, ang sarili kong kapatid na itinuring kong kanang kamay sa lahat ng aking tagumpay. Ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang malamig na patalim na dahan-dahang humahati sa aking pagkatao. Sa kabilang dako ng mabigat na pintong Nara, nanatili akong nakatayo, pigilang paghinga, habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa loob ng bulsa ng aking mamahaling Amerikana. Sa loob ng bulsang iyon, nakakulong ang aking mga daliri sa isang maliit na pelus na kahon. Isang kwintas na brilyante ang naroroon, isang regalo para sa aming ika-25 anibersaryo ni Isabella. Bawat bato ng kwintas na yon ay sumisimbolo sa bawat taon ng aming pagsasama, sa bawat sakripisyo, at sa pangakong hanggang kamatayan ay kami ang magkasama. Gaano kalaking biro ng tadhana na sa gabing nais ko siyang pasalamatan sa pagiging katuwang ko sa buhay, ay doon ko matutuklasan na siya rin pala ang humahabi ng aking kamatayan. Don't worry, Rommel. Konting tiis na lang. I've been giving him the droplets for 3 months now. Unti-unti nang humihina ang puso niya at ang lahat ay magmumulang isang natural na pagpanaw dahil sa stress ng trabaho. Imagine, everything he built, the billions, the real estate, it will all be ours soon. At sa wakas, hindi ko na kailangang magpanggap na mahal ko ang matandang yan. Ang halakhak ni Isabella ay tila isang nakakangilong huni ng ibon sa gitna ng madilim na kagubatan. Ang babaeng hinalikan ko bago ako umalis ng bahay kaninang umaga, ang babaeng nagsabing mag-ingat ako, ay siya ring babaeng nagbibilang na ng sandali kung kailan ako hihinto sa paghinga. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga paa. Ang sahig na marmol na dati-rati ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kapangyarihan, ay tila naging isang lawa ng yelo na lalamon sa akin. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Ang gamot na ibinibigay sa akin ni Isabella, gabi-gabi, ang sinasabi niyang bitamina para sa aking pagod na katawan, ay ang dahan-dahang lasong tumutunaw sa aking lakas. Sinubukan kong humakbang palayo, ngunit ang aking mga binti ay tila naging gawa sa mabigat na tingga. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang pasakit. Tila may 1,000 karayom na tumutusok sa aking dibdib sa bawat pintig nito. Hindi ko alintana ang pisikal na sakit, kundi ang hapdi ng pagtataksil na mas matindi pa sa anumang lason. Ang bahay na ito, na itinayo ko bilang isang kuta ng pag-ibig, ay naging isang marangyang libingan na ako mismo ang nagbayad. Narinig ko ang tunog ng kutsara na tumama sa gilid ng porselanang tasa sa loob ng silid. Ang tunog na yon, na dati ay hudyat ng isang payapang gabi, ay naging tila martilyo na nagpapako sa aking kabaong. Bawat kalansing ay isang paalala na ang bawat pagkalinga ni Isabella, ang bawat haplos niya sa aking noo kapag ako ay may sakit, ay bahagi lamang ng isang madugong palabas. Dahan-dahan kong nilabas ang aking kamay mula sa bulsa. Ang pelos na kahon ay bumagsak sa makapal na alpombra. Walang ingay itong lumapag, gaya ng pagkawasak ng aking mundo na tahimik ngunit talamak. Gusto kong sumigaw, gusto kong sipain ang pintong yon at tanungin sila kung bakit. Bakit ang taong binigyan ko ng lahat ay siya pang kukuha ng huling hininga ko? Bakit ang kapatid na binuhat ko mula sa putikan ay siya pang magbabaon sa akin sa hukay? Ngunit walang boses na lumabas sa aking mga labi. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang tanging narinig ko ay ang sarili kong mabilis at mababaw na paghinga, na tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod sa gitna ng karagatan. Pilit kong inihakbang ang aking mga paa patungo sa hagdanan. Bawat baitang ay tila isang bundok na kailangang akyatin. Ang mga anino sa pader na likha ng marangyang chandelier ay tila mga halimaw na nagtatawanan sa aking kalagayan.
Ang kislap ng mga kristal sa itaas ay naging mga matatalim na tingin na humuhusga sa aking pagkabulag. Nang makarating ako sa aking sasakyan sa garahe, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubungan na tila pakikiramay ng langit sa aking nagdurugong puso. Pumasok ako sa loob. Ang bawat galaw ko ay mabagal at puno ng pagdurusa. Inilagay ko ang susi at sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang bintana ng aming silid sa itaas. Doon, nakita ko ang anino ni Isabela. Hawak ang tasang naglalaman ng aking huling dosis ng kamatayan. Pinaandar ko ang sasakyan, hindi alam kung saan pupunta. Ang kalsada sa Forbes Park ay tila naging isang mahaba at madilim na lagusan na walang dulo. Ang liwanag ng mga poste ng ilaw ay nagiging mga guhit na lamang ng kulay sa aking paningin na pinalalabo ng mga luhang pilit kong pinipigilan. Sa bawat pag-ikot ng gulong ang mga alaala ay bumabalik. Ang unang pagkikita namin ni Isabela sa ulanan, ang pangako ni Rommel na hinding-hindi niya ako iiwan. Ang lahat ng yon ay mga buhangin na tinangay na ng agos ng kanilang kasakiman. Ang aking katawan ay nagsisimulang mangatal. Ang epekto ng lason ay mas tumitindi sa tuwing ako ay nagiging emosyonal. Ang aking mga kamay sa manibela ay wala ng pakiramdam. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa aking isipan habang ang sasakyan ay bumibilis sa gitna ng madilim na gabi. Isang tanong na nag-iiwan ng mapait na lasa sa aking dila. Mas mapait pa sa anumang drogang ibinigay nila sa akin. Kung ang lahat ng aking pinaghirapan ay mapupunta lamang sa mga taong pumatay sa aking kaluluwa, bago pa man nila kitlin ang aking buhay, may halaga pa ba ang bawat sentimong kinita ko? O ako ba ang pinakamahirap na tao sa mundong ito? Dahil sa gitna ng aking bilyon-bilyong yaman, wala man lang akong isang balikat na masasandalan sa sandali ng aking paghihingalo. Nabalot ng kadiliman ang paligid nang ang sasakyan ay lumihis sa kalsada patungo sa isang bangin na tila naghihintay na yakapin ang aking wasak na pagkatao. Sa huling sandali, bago ang lahat ay maglaho, isang mukha ng isang batang lalaki ang biglang sumagi sa aking alaala. Isang batang hindi ko kilala, ngunit may mga matang puno ng pag-asa na kabaligtaran ng aking kawalang pag-asa. Ang katahimikan sa paanan ng bangin ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa wasak na katawan ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa sapa at ang paminsan-minsang pagtunog ng mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Sa loob ng nayupi at umuusok na bakal, ang bilyonaryong si Marcos ay nakahandusay, ang kanyang mahal na Amerikana ay punit-punit na at nabahiran ng pulang likido na dahan-dahang namumuo sa kanyang sentido. Ang kanyang diwa ay palutang-lutang sa pagitan ng dilim at ng malamig na katotohanan. Inay, tingnan niyo po, may malaking ibon na bakal sa ibaba. Ang tinig na yon ay manipis, puno ng pagkabigla at inosenteng kuryosidad. Si Samuel, isang batang lalaki na may marungis na mukha ngunit may mga matang tila nagniningning na bituin, ay dahan-dahang bumaba sa madulas na dalisdis. Bitbit niya ang isang lumang sako na naglalaman ng mga plastik na bote at lata, ang kanyang munting kayamanan para sa araw na yon. Ngunit nang makita niya ang kislap ng basag na salamin at ang dugong umaagos mula sa loob ng sasakyan, ang kanyang kaba ay humalili sa pagkamangha. Diyos ko, Samuel! Huwag kang lalapit dyan, baka sumabog yan! Sigaw ni Elena, ang kanyang ina, habang humahangos pababa. Ang kanyang mukha ay bakas ng hirap ng buhay, may mga guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang kilos ay puno ng liksi ng isang magulang na handang itaya ang buhay para sa anak. Nang makalapit sila, ang imahe ng isang taong naghihingalo ang bumulaga sa kanila. Si Marcos, na dati ay nag-uutos sa libo-libong empleyado sa isang kumpas lamang ng kamay, ay mukhang isang basang sisiw na iniwan ng tadhana. Ang kanyang marangyang relos ay tumigil na sa pag-ikot, tila nakikisama sa paghinto ng kanyang mundo.
Inay, buhay pa po siya. Nakikita ko ang dibdib niya. Gumagalaw pa po. Bulong ni Samuel. Hindi alintana ang panganib. Kinuha ng bata ang kanyang kaisa-isang panyo, isang kupas at maraming tahi na tela at isinawsaw ito sa malamig na tubig ng sapa. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana at pinunasan ang dugo sa pisngi ni Marcus. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, naramdaman ni Marcus ang malamig na dampi ng panyo. Sa kanyang panaginip, akala niya ay si Isabela ang nag-aalaga sa kanya, ngunit ang haplos na ito ay iba. Hindi ito plastic, hindi ito pilit. May init ng tunay na pagmamalasakit na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon sa kanyang mansyon. Kailangang matulungan natin siya, Samuel. Hindi natin siya pwedeng iwan dito, sabi ni Elena. Lumingon siya sa paligid, umaasang may dadaan, ngunit ang bahaging ito ng probinsya ay liblib at madalang ang tao. Alam ni Elena na kung hihintay pa sila ng tulong mula sa bayan, maaaring malagutan na ng hininga ang estranghero. Pero inay, wala po tayong pambili ng gamot. Kahit pangkain natin mamaya, kulang pa. Sagot ni Samuel, ang kanyang boses ay may halong lungkot at katotohanan. Hinawakan ni Elena ang isang maliit na pendant na nakasabit sa kanyang leeg, isang kupas na tansong logo ng isang kumpanya na matagal nang nawala sa kanyang alaala ang pangalan. Huminga siya ng malalim. Ang kabutihan, anak, ay hindi binabayaran ng pera. Kung hahayaan nating mamatay ang taong ito, habang buhay nating dadalhin ang bigat sa ating dibdib, tulungan mo akong buhatin siya gamit ang lahat ng kanilang natitirang lakas. Pilit na hinila ng mag-ina ang mabigat na katawan ni Marcus palabas ng sasakyan. Bawat hila ay may kasamang panalangin at pagtitiis. Ang pawis ni Elena ay humahalo sa amoy ng gasolina at lupa. Inilagay nila si Marcus sa isang makeshift na higaan na gawa sa mga sanga at sako at dahan-dahang hinila patungo sa kanilang munting dampa sa itaas ng burol. Samantala, malayo sa payapang sapa, ang ingay ng mga sirena at radyo ng mga bodyguard ay bumabalot sa kalsada kung saan nahulog ang sasakyan. Si Isabela ay nakatayo sa gilid ng kalsada, nakasuot ng itim na damit na tila bahanda na sa pagluluksa. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha. Nahanap na ba ang katawan? Tanong niya kay Rommel sa telepono. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Wala, Isabela. Ang sasakyan ay sunog na sa ibaba, pero ang pintuan sa gilid ng driver ay nakabukas. Walang bakas ni Marcus, sagot ni Rommel. Bakas ang kaba sa kanyang tinig. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Kung ganoon, siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng buhay sa gubat na yan. Kung hindi siya napatay ng lason o ng bangin, sisiguraduhin nating ang gutom at lamig ang tatapos sa kanya. Huwag kayong babalik hanggang hindi nyo nahahanap ang kanyang bangkay. Ibinaba ni Isabela ang telepono at tumingin sa malayo. Hindi niya alam, sa loob ng isang munting dampa na gawa sa kawayan at nipa, ang lalaking itinuring niyang basura ay dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita ni Marcus ay hindi ang marangyang kisame ng kanyang kwarto, kundi ang butas-butas na bubong na pinapasukan ng sikat ng araw at ang mukha ng isang batang lalaki na nakangiti sa kanya habang may hawak na baso ng tubig. Gising na po kayo, Lolo Isko? Tanong ni Samuel. Nais sumigaw ni Marcus. Nais niyang sabihin na siya ang pinakamayamang tao sa bansa, na hindi siya si Isko. Ngunit nang subukan niyang magsalita, tanging isang mahinang ungol lamang ang lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tila nakakandado, at ang kanyang alaala ay tila mga piraso ng salamin na sabog-sabog sa sahig. Sa leeg ni Elena, na nooy nagluluto ng manipis na lugaw, ang tansong pendant ay kumislap sa ilalim ng araw. Isang kislap na tila isang babala, o marahil ay isang hudyat ng isang lihim
na nakabaon sa nakaraan na malapit ng muling mabuhay. Dahan-dahang iminulat ni Marcos ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong nasingkit dahil sa sikat ng araw na pilit sumisilip sa mga siwang ng dingding na gawa sa tinalupang kawayan. Hindi amoy ng mamahaling pabango o malinis na lino ang bumati sa kanya, kundi ang amoy ng usok mula sa gatong at ang malansang simoy ng tuyong isda na ibinibitad sa labas. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay, ngunit tila may libu-libong mabibigat na bato na nakadagan sa kanyang braso. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Napatingin siya sa kanyang ilalim, isang manipis at kupas na banig ang naghihiwalay sa kanyang likod at sa matitigas na kawayan ng sahig. Para sa isang taong sanay sa kutsyon na nagkakahalaga ng milyon, ang bawat galaw niya ay tila isang parusa. Inay, gising na po ang bisita natin. Ang tinig ni Samuel ay puno ng galak. Tila ba nakakita ito ng isang malaking premyo sa halip na isang sugatang matanda. Lumapit si Elena, bitbit ang isang baso ng tubig at isang maliit na mangkok na yari sa plastik. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng marahang langit-ngit sa sahig na kawayan. Isang tunog na nagpaalala kay Marcos kung gaano karupok ang kanyang kinaroroonan. "Huwag po kayong pilit na bumangon. Baka bumuka ang mga sugat niyo," malumanay na sabi ni Elena. Naupo siya sa tabi ni Marcos at dahan-dahang inalalayan ang kanyang ulo upang makainom. Gusto sanang itanong ni Marcos kung nasaan ang kanyang telepono, kung nasaan ang kanyang mga tauhan, o kung nasaan ang kanyang mansyon. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyong mga labi ay isang paos at hindi maintindihang tunog. Ang kanyang lalamunan ay tila ba nilagyan ng nagbabagang uling. "Dahan-dahan lang po. Isko ang itatawag namin sa inyo dahil wala kaming makitang kahit anong pagkakakilanlan sa inyo kundi ang relos niyong basag," wika ni Elena habang hinihipan ng mainit na lugaw sa mangkok. Nang ilapit ni Elena ang kutsara sa kanyang bibig, saglit na natigilan si Marcos. Ang lugaw ay malabnaw. Halos tubig na lamang na may iilang butil ng kanin at kaunting asin. Ito ang pagkaing hindi niya man lang tiningnan nung siya ay nasa rurok pa ng kapangyarihan. Ngunit habang tinitingnan niya si Elena, napansin niya na ang mangkok ng babae ay mas kakaunti pa ang laman. Ang nanay ay nagtitiis ng gutom upang maipakain sa isang taong hindi naman niya kakilala. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa puso ni Marcos, hindi dahil sa lason ni Isabela, kundi dahil sa hiya. Ang bilyonaryong itinuturing ang sarili na hari ay heto ngayon, dumedepende sa limos ng isang babaeng hikaos sa buhay. "Inay, ito na po ang naipon ko mula sa pagtitinda ng dyaryo kanina," sabi ni Samuel habang inilalapag ang kanyang maliit na palad sa ibabaw ng mesa. Doon, nakita ni Marcos ang tinatawag na yaman ni Samuel. Iilang piraso ng barya, mga pisong madidilim na ang kulay at tila kinakalawang na. Dahan-dahang binilang ng bata ang mga barya ng may matinding konsentrasyon. 10, 15, 20. "Inay, sapat na po ba ito para mabili ng gamot si Lolo Isko?" Sabi po ni Aling Nena sa botika, mahal daw po ang gamot sa lagnat. Tanong ng bata na may halong pag-asa sa mga mata. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa gilid ng mata ni Marcos. Ang mga bilyong piso niya sa bangko ay walang silbi sa sandaling ito. Ang 10 pisong pinaghirapan ng isang batang marungis ay mas may halaga pa kaysa sa lahat ng stocks na pagmamay-ari niya. Ang batang ito, na wala ring katiyakan ang susunod na kakainin, ay handang ibigay ang lahat para sa kanyang kaligtasan. "Kulang pa yan, anak. Pero gagawa natin ang paraan. Maglalaba ako kina Kapitana mamaya," sagot ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng anak. Maya-maya pa, isang malakas na katok ang narinig mula sa pintuan. Ang marahas na pagtama ng kamao sa kahoy ay nagpasinghap kay Elena. Pumasok ang isang babaeng mataba na may suot na maraming alahas na tila ba nagniningning sa gitna ng karalitaan ng paligid. Ito si Aling Maring,
ang tsismosa at usurera sa kanilang baryo. Elena, nabalitaan ko na may pinatira ka rito na kung sinong pulubi. Alam mo namang bawal ang basta-basta nagpapatuloy ng hindi taga rito, lalo na't may mga naghahanap na pulis sa bayan tungkol sa isang nawawalang tao. Singhal ni Aling Maring, lumapit ang babae sa higaan ni Marcos. Pinakatitigan niya ang mukha ng matanda. Iniusod ang kanyang salamin upang mas masipat ang mga sugatang feature nito. Nanlamig ang buong katawan ni Marcos. Hindi niya alam kung ang babaeng ito ay ang kanyang kaligtasan o ang magiging mitya ng kanyang kamatayan kung sakaling ibenta siya nito kay Isabela. Teka lang, bulong ni Aling Maring. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ng ilong at ang hugis ng panga ni Marcos. Parang nakita ko na ang mukhang ito sa telebisyon noong isang gabi. Siya ba yung bilyonaryong balitang-balita na sumabog ang sasakyan? Napatigil si Elena sa paghuhugas ng pinggan. Si Samuel naman ay napatayo sa harap ni Marcos. Tila ba pinoprotektahan ang kanyang lolo Isko mula sa mapanuring tingin ng kapitbahay. Imposible naman yan, Maring. Tingnan mo nga sugatan at parang pulubi ang taong ito. Baka nagkakamali ka lang. Depensa ni Elena. Bagaman ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi natinag si Aling Maring. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinimulang mag-scroll sa mga balita sa social media. Ang liwanag ng screen ay tumama sa mukha ni Marcos na tila isang spotlight sa isang entablado kung saan wala siyang matagwan. Heto yung picture! Sigaw ni Aling Maring habang itinatapat ang cellphone sa mukha ni Marcos at pagkatapos ay sa screen. Elna, bilyonaryo ang taong ito. May reward na 3 milyong piso ang sino mang makakapagturo kung nasaan ang kanyang bangkay o ang kanyang kinaroroonan. Ang salitang 3 milyon ay tila isang pagsabog sa loob ng maliit na dampa. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Tiningnan ni Elena si Marcos, pagkatapos ay ang kanyang anak, at huli ay ang cellphone ni Aling Maring. Sa kabilang banda, si Marcos ay nakatingin lamang sa kisame, habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi dahil sa takot sa pulis, kundi dahil alam niyang sa oras na lumabas ang impormasyong ito, hindi ang mga tagapagligtas ang darating, kundi ang mga mamamatay tao ni Isabela. Kailangang mai-report ko ito agad. Wika ni Aling Maring habang mabilis na lumalabas ng pinto. Ang kanyang mga tsinelas ay lumilikha ng mabilis na tunog sa lupa. Sandali, Aling Maring! Huwag! Sigaw ni Elena. Ngunit huli na. Naiwan ang mag-ina at si Marcos sa loob ng dampa. Ang hangin ay tila naging masikip. Tumingin si Samuel sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Inay, kukunin po ba nila si Lolo Isko? Masamang tao po ba siya? Tanong ng bata. Bago pa makasagot si Elena, isang malakas na ugong ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa ibaba ng burol. Hindi ito tunog ng isang lumang diip o tricycle. Ito ay tunog ng isang malakas at mamahaling makina. Isang tunog na pamilyar sa pandinig ni Marcos. Ang mga lobo ay nagsisimula na ring makaamoy ng dugo. Patay ka na, Marcos. Kaya wag mo nang balakid ang katahimikan ko dahil sa mundong ito, ang mga alaala mo ay abo na lamang na nakatakdang tangay ng hangin. Malamig at walang emosyon ang boses ni Isabela habang nakaharap siya sa isang malaking salamin sa loob ng kanilang marangyang silid. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na bestida na gawa sa seda na tila ba ang bawat hibla nito ay sumisimbolo sa tagumpay ng kanyang panlilinlang. Habang maingat niyang ikinakabit ang isang itim na belo sa kanyang buhok, walang mababakas na pait o pighati sa kanyang mukha. Ang tanging naroroon ay ang kislap ng kasakiman na matagal na niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mga matatamis na ngiti. Sa labas ng mansyon, ang bawat sulok ay napalilibutan ng mga puting bulaklak at mga itim na laso. Isang marangyang lamay ang idinadaos para sa isang bilyonaryong wala namang bangkay sa loob ng kabaong.
Ang amoy ng mga mamahaling kandila at mababangong lila ay humahalo sa kaplastikan ng mga panauhing naroon, mga negosyanteng nagpapanggap na nalulungkot, ngunit ang totoo ay naghihintay lamang kung paano mahahati ang naiwang imperyo ni Marcos. Isabela, ang galing mong umarte. Kulang na lang ay himatayin ka sa harap ng mga reporter para maniwala silang ikaw ang pinakamalungkot na byuda sa buong Pilipinas. Bulong ni Rommel habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang likuran. May hawak itong baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at puno ng malisya. Lumingon si Isabela at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito pag-arte, Rommel. Ito ay paghahanda. Kailangang maniwala ang mundo na ang huling hiling ni Marcos ay ibigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa kumpanya. At ikaw siguraduhin mong ang mga dokumentong nilagdaan natin ay walang butas. Ayaw kong may isang sentimong mapunta sa kahit na kanino. Don't worry sis, everything is under control. Ang mga board members, lahat sila ay nasa bulsa ko na. Bukas na bukas din, formal na nating iaanunsyo ang pag-upo mo bilang bagong CEO. Sagot ni Rommel sabay tungga sa kanyang alak. Lumakad si Isabela patungo sa dulo ng kama kung saan naroon ang paboritong unan ni Marcos. Huminto siya sandali. Tila na nariwa sa kanyang ilong ang amoy ng asawa. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagbibigay lamang sa kanya ng matinding pagkasuklam. Dahan-dahan niyang kinuha ang unan. Naramdaman niya ang lambot nito sa kanyang mga daliri. Isang unan na naging saksi sa libo-libong gabi ng kanilang pagsasama. Sa halip na yakapin ito ng may pangungulila, marahas na itinapon ni Isabela ang unan patungo sa nagbabagang fireplace sa gilid ng silid. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang tela, kung paano unt-unting naging uling ang huling bakas ng presensya ni Marcos sa silid na yon. Ang bawat kislap ng apoy ay tila isang selebrasyon ng kanyang kalayaan. Masyado siyang naging mabuti, kaya madali siyang nalinlang, wika ni Isabela habang nakatingin sa apoy. Inisip niya na sapat na ang pera para makuha ang katapatan ko. Hindi niya alam. Ang gusto ko ay hindi lang ang pera niya, kundi ang mawala siya sa landas ko. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang katok ang narinig sa pinto. Pumasok si Attorney Valdez, ang matandang legal counsel ni Marcos na kilala sa pagiging tapat at matuwid. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila may gustong basahin sa likod ng mga maskara ni Isabela at Rommel. Magandang gabi, Madam Isabela. Pasensya na sa istorbo sa gitna ng inyong pagluluksa. Wika ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. May ilang bagay lang akong gustong linawin tungkol sa ulat ng mga otoridad sa lugar ng aksidente. Sinasabi sa report na ang pintuan ng sasakyan ay sadyang binuksan mula sa loob. At ayon sa forensic, may mga bakas ng dugo na patungo sa sapa, ngunit bigla itong naglaho. Nanigas ang panga ni Rommel habang si Isabela ay nanatiling kalmado, bagaman ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano ang ibig mong sabihin, attorney? Malinaw ang sabi ng mga pulis, sumabog ang sasakyan. Imposibleng may mabuhay sa ganoong kalakas na pagsabog. Iyon din ang iniisip ko, sagot ni Valdez habang nakatingin sa mga abo sa fireplace. Ngunit hanggat walang bangkay na nahahanap, ang lahat ng paglilipat ng ari-arian ay pansamantala lamang ayon sa batas. At may isa pa, may isang saksi mula sa malapit na baryo na nagsasabing may nakita siyang isang matandang sugatan na dinala sa isang dampa sa burol. Biglang binitiwan ni Rommel ang kanyang baso na lumikha ng isang nakabibinging tunog nang tumama ito sa sahig. Ang katahimikan sa silid ay naging tila isang bumibigat na ulap. Saksi, isang lasing marahil o naghahanap lang ng atensyon. Mabilis na sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging matalim. Attorney, huwag nating bigyan ng puwang ang mga haka-haka sa oras na ito. Masakit na para sa akin ang mawala ang asawa ko. Huwag mo na sanang dagdagan pa ang paghihirap ko
sa mga kwentong walang basehan. Nang lumabas si Attorney Valdez, agad na hinarap ni Isabela si Rommel. Hanapin mo ang saksing yon, ngayon din. Kung totoo mang buhay ang matandang iyon, siguraduhin mong sa susunod na pagkakataon, wala na siyang hiningang natitira bago mo siya iwan. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone at doon ay may nakita siyang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang malabo at madilim na litrato ang nakalakip. Isang litrato ng isang maliit na dampa sa itaas ng burol at sa bintana nito ay makikita ang isang anino ng isang lalaking nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Hindi ka pwedeng mabuhay, Marcus, dahil kung buhay ka, ako ang mamatay sa impyernong binuo ko. Ang ugong ng mamahaling makina na tumigil sa ibaba ng burol ay tila isang babala ng kamatayan para kay Marcus. Ngunit sa halip ng mga armadong lalaki, ang bumaba sa itim na sasakyan ay ang lokal na asenderong si Don Jose, na pumarito lamang upang singilin ang mga utang ng mga mangingisda. Mabilis na itinago ni Elena si Marcus sa ilalim ng mga lumang sako at lambat sa sulok ng dampa. Sa gitna ng dilim at amoy ng lansa, narinig ni Marcus ang pakiusap ni Elena. Ang boses nito ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan para protektahan siya. Nang umalis ang sasakyan at bumalik ang katahimikan ng nayon, doon lamang nakahinga ng malalim si Marcus. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang bilyonaryong si Marcus ay kailangang mamatay muna upang mabuhay ang isang taong nagngangalang Isko. Hindi para tumakas, kundi para matutunan kung paano muling maging tao sa gitna ng mundong kailanman ay hindi niya binigyan ng pansin. Lumipas ang mga araw na tila isang mabagal na agos ng tubig sa sapa. Ang mga sugat sa katawan ni Marcus ay dahan-dahang naghihilom, ngunit ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay nananatiling bukas. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay naglalago sa mga butas ng bubong, inilapag ni Elena ang isang plato ng kanin at pritong tuyo sa harap niya. Wala itong kutsara o tinidor. Pasensya na kayo, Mang Isko. Ganito lang ang buhay namin dito. Kung hindi nyo kayang kumain ng ganyan, hahanapan ko kayo ng kutsara sa kapitbahay. Malumanay na wika ni Elena habang inaayos ang upuang kawayan. Tiningnan ni Marcus ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay pumipirma lamang ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon. Ngayon, ang mga daliri niya ay may mga kalyo na at bahid ang dumi. Dahan-dahan niyang inabot ang kanin. Gamit ang kanyang mga kamay, sinunod niya ang ginagawa ni Samuel. Dinurog niya ang tuyo, hinalo sa mainit na kanin, at isinubo ito ng may pag-aalinlangan. Ang alat ng isda at ang tamis ng bagong saing na kanin ay sumabog sa kanyang bibig. Higit pa sa anumang pagkain sa isang 5-star hotel, ang bawat subo niya ay tila isang koneksyon sa lupang kanyang kinatatayuan. Sa unang pagkakataon, hindi siya kumakain dahil kailangan, kundi dahil nararamdaman niya ang pagpapahalaga sa bawat butil ng kanin na pinaghirapan ni Elena. Masarap po, di ba, Lolo Isko? Sabi ni Inay, ang pagkain ay mas nagiging masarap kapag pinaghihirapan at kapag may kasamang pagmamahal. Masayang sabi ni Samuel habang puno ang bibig. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marcus. Hindi ito ang plastik na ngiti sa harap ng mga kamera, kundi isang tunay na ekspresyon ng kapayapaan. Salamat, Samuel. Salamat, Elena. Bulong niya. Ang kanyang boses ay unti-unti nang bumabalik. Bagaman, may garalgal pa rin ito. Pagkatapos kumain, hindi hinayaan ni Marcus na manatili na lamang siyang nakahiga. Nakita niya ang isang sirang bangko na gawa sa kawayan sa sulok ng dampa. Gamit ang isang lumang martilyo at ilang kalawanging pako, sinimulan niyang kumpunihin ito. Ang bawat pukpok ng martilyo ay tila isang hakbang patungo sa kanyang pagbabago. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay tila naghuhugas sa kanyang nakaraang puno ng kapalaluan.
Mang Isko, marunong pala kayong magkumpuni. Akala ko ay galing kayo sa lungsod at hindi sanay sa ganitong trabaho. Biro ni Elena habang naglalaba sa tabi ng dampa. Natutunan ko ito noong bata pa ako, bago ko nakalimutan kung paano mamuhay ng simple. Sagot ni Marcos habang maingat na pinupukpok ang pako. Sa sandaling iyon, hindi siya si Marcos na may-ari ng isang imperyo. Siya si Mang Isko, ang lolo ni Samuel at ang kaibigan ni Elena. Habang nagtatrabaho, napansin ni Marcos si Samuel na nakaupo sa tabi ng bintana. Hawak ang isang luma at kupas na litrato ng isang lalaking nakauniforme ng kumpanya. Ang mukha ng bata ay puno ng pangungulila. Iyan ba ang tatay mo, Samuel? Tanong ni Marcus. Tumango ang bata. Ang kanyang mga mata ay biglang nagtubig. Opo, sabi ni Inay. Bayani daw po ang tatay. Namatay po siya sa trabaho para lang magkaroon kami ng pangarap. Pero minsan po, naiisip ko, mas gusto ko po ang tatay kaysa sa pangarap. Ang bawat salita ng bata ay tila isang mitya na sumindi sa isang masakit na alaala sa isipan ni Marcus. Ang unipormeng suot ng lalaki sa litrato ay ang uniforme ng kumpanya ni Marcus. Doon niya naalala ang malaking trahedya, 10 taon na ang nakalilipas. Ang sulyap niya sa mga listahan ng mga nasawi na mabilis niyang nilagpasan dahil mas inuna niya ang pagsagip sa stocks ng kumpanya. Biglang bumigat ang hawak niyang martilyo. Ang katahimikan sa paligid ay naging mapait. Habang tinititigan niya ang bata, isang tanong ang dumurog sa kanyang puso. Paano niya titingnan sa mata si Samuel kung malalaman nito na ang taong nagliligtas sa kanya ngayon ay ang siya ring taong pumatay sa kanyang kinabukasan? Nabalik lamang ang diwa ni Marcos nang marinig niya ang malakas na pagtawag ng isang kapitbahay mula sa labas. Elena! Elena! May mga lalaking nakaitim sa ibaba ng burol. Hinahanap ang taong nasa litrato. Ang martilyo ay nalaglag mula sa kamay ni Marcos at tumama sa sahig na kawayan na lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang maikling kapayapaan. Ang mga lobo ay hindi lang basta nakaamoy ng dugo. Narito na sila sa pintuan ng kanyang bagong tahanan. Ang mabilis na pagtibok ng puso ni Marcos ay tila isang tambol na nangingibabaw sa katahimikan ng gabi. Matapos ang pagbisita ng mga lalaking nakaitim sa nayon, na sa kabutihang palad ay nalinlang ng mga mangingisda at itinuro sa kabilang dako ng isla, ay nanatiling balisa ang kanyang diwa. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas at ang bawat huni ng kuliglig ay tila mga bulong ng nakaraan na unti-unting bumabalik upang siya ay singilin. Nakaupo si Marcos sa sahig na kawayan, pinapanood ang mahimbing na pagtulog ni Samuel. Ang bata ay nakayakap sa isang lumang unan na punong-puno ng tahi. Sa tabi nito ay ang kupas na litrato ng kanyang ama na si Dante. Dahan-dahang lumapit si Elena, bitbit ang isang maliit na lampara na ang apoy ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Naupo siya sa tapat ni Marcos. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Hindi ka makatulog, Mang Isko? Malumanay na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Marcos. Umiling si Marcos. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa litrato. Iniisip ko lang ang tatay ni Samuel. Sabi mo, bayani siya? Bumuntong hinala si Elena. Isang buntong hinala na nagdadala ng bigat ng 10 taong pangungulila. Bayani para sa amin, pero basura para sa kumpanyang pinagtrabahuhan niya. Si Dante ay isang mahusay na mekaniko sa Empower Industries. Isang gabi, gumuho ang bahagi ng bodega dahil sa lumang pundasyon. Pinilit niyang iligtas ang mga kasamahan niya bago siya tuluyang natabunan. Naramdaman ni Marcos ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang Empower Industries ay ang unang malaking kumpanyang itinayo niya. Naalala niya ang gabing iyon, hindi ang mga mukha ng mga manggagawa, kundi ang mga graph ng lugi
at ang takot na bumagsak ang presyo ng kanyang stocks sa merkado. Ang masakit, Mang Isko, pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pigil na galit. Ang kumpanyang yon ay walang puso. Nagpadala sila ng mga abogado na may bitbit na kakarampot na pera. Sinabihan nila kaming huwag nang maghabol dahil kasalanan daw ng mga manggagawa kung bakit sila nandoon sa oras na yon. Ang may-ari ng kumpanyang yon, si Marcus Valerius, ni hindi man lang nagpakita. Para sa kanya, ang buhay ng asawa ko ay katumbas lamang ng isang pirasong papel na nilagdaan niya para tapusin ang gulo. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang latigo na humahagupit sa likod ni Marcus. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga. Gusto niyang tumakbo palayo, ngunit nanatili siyang paralisado sa kinaroroonan. Ang pirasong papel na binanggit ni Elena ay malinaw na nagpakita sa kanyang isipan. Siya ang lumagda doon. Siya ang nag-utos na ayusin ang problema sa pinakamababang halaga upang hindi maabala ang kanyang bakasyon sa Europa noon. Dahan-dahang tumayo si Marcus at lumapit sa sirang lamesa sa sulok. May isang bahagi nito na matagal nang umuuga. Ang mismong lamesang ginagamit ni Samuel sa pag-aaral. Kinuha ni Marcus ang kanyang mga kagamitan. Sa gitna ng kadiliman, sinimulan niyang kumpunihin ang lamesa. Hindi siya gumagamit ng martilyo upang hindi magising ang bata. Sa halip, maingat niyang itinatali ang mga bahagi ng kawayan gamit ang matibay na baging, inihigpitan ang bawat buhol nang may kasamang panalangin ng pagsisisi. Isang tahimik na paglilingkod sa pamilyang sinira niya ang buhay nang hindi niya nalalaman. Ang bawat higpit ng tali ay isang pagtatangkang pagdugtungin ang mga pangarap na kanyang pinutol. Ang kanyang mga kamay ay nasusugatan sa magaspang na baging, ngunit hindi niya ito alintana. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala sa kuko ng hapdi sa kanyang konsensya. Bakit mo ginagawa yan, Mang Isko? Pwede naman yan bukas ng umaga. Wika ni Elena. Bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Huminto si Marcus, hindi tinitingnan si Elena. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayayanig. Dahil ang mga sirang bagay, kailangang ayusin agad bago ito tuluyang mabulok. Minsan, ang pagkakataong bumawi ay hindi na dumarating. Lalong tumindi ang katahimikan. Ang tunog lamang ng ulan na nagsimulang pumatak sa mga dahon ng saging sa labas ang naririnig. Lumapit si Elena at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Marcus. Ang init ng kanyang palad ay tila isang apoy na sumusunog sa lahat ng pagpapanggap ni Marcus. Mabuti kang tao, Mang Isko. Ibang-iba ka sa mga taong nasa lungsod na ang tanging alam ay pera, sabi ni Elena nang may buong katapatan. Ang papuring iyon ay ang pinakamasakit na parusang natanggap ni Marcus. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng pagkawasak ng isang taong hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang lihim. Napayuko si Marcus. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming sahig na kawayan, humahalo sa alikabok ng karalitaan. Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at unting napalitan ng isang malalim na pagdududa. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat anggulo ng mukha ni Marcus sa ilalim ng liwanag ng lampara. May isang bagay sa mga mata ng matanda, isang pamilyar na kislap na nakita niya sa mga dyaryo at balita noon, ang mga matang puno ng kapangyarihan na ngayon ay puno na ng pagsusumamo. Mang Isko, bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang mitya na malapit ng sumabog. Bakit ka umiiyak ng ganyan? At bakit tila kilalang kilala mo ang sakit na nararamdaman ko? Humarap si Marcus sa kanya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Gusto niyang magsinungaling, gusto niyang sabihing siya ay isang pulubi lamang, ngunit ang kanyang hiya ay hindi na pumapayag. Ang katotohanan ay tila isang bahana handang sumira sa dam ng kanyang pananahimik.
Sa gitna ng kanilang pagtititigan, biglang bumukas ang pinto ng dampa. Si Samuel ay nagising at nakatayo doon, hawak ang litrato ng kanyang ama. Sa labas, ang liwanag ng isang sasakyan ay muling tumama sa dingding ng dampa. Ang mga lobo ay bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi lang sila naghahanap ng tao. Dala na nila ang katotohanang wawasak sa lahat. Ang liwanag na tumama sa dingding ng dampa ay tila isang higanting daliri na itinuturo ang itinatagong lihim ni Marcus. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa anino ni Elena na gumagalaw sa pader. Ngunit ang ugong ng makina ay dahan-dahang lumayo. Pahiwatig na ang sasakyang iyon ay dumaraan lamang patungo sa pantalan. Isang malalim na buntong hinala ang kumawala sa mga labi ni Elena. Ngunit ang tensyon sa loob ng silid ay hindi pa rin naglalaho. Nabalik ang atensyon ni Marcus kay Samuel nang marinig niya ang isang mahinang daing. Ang bata, na kanina lamang ay mahimbing ang tulog, ay nagsimulang gumalaw ng balisa. Lumapit si Elena at ipinatong ang kanyang palad sa noo ng anak. Agad na rumihestro ang matinding takot sa mukha ng ina. "Diyos ko, Samuel! Ang init mo, anak!" Bulalas ni Elena habang mabilis na binabasa ang isang pirasong tela sa timba ng tubig. Lumapit din si Marcus. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang maliit na braso ng bata. Ang balat ni Samuel ay tila nagbabagang uling sa init. Ang bawat hininga nito ay mababaw at mabilis. Isang tunog na nagpapaalala kay Marcus sa isang ibong may bali, ang pakpak na nagpupumilit lumipad. Ang sakit ni Samuel ay tila isang pisikal na parusa na nararamdaman din ni Marcus sa kanyang sariling dibdib. Kailangang madala siya sa bayan, Elena. Hindi sapat ang punas lang. Wika ni Marcus, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na dati ay ginagamit niya sa loob ng boardroom. Ngunit ngayon ay puno na ng desperasyon. Wala kumpanya ang mga jeep sa ganitong oras, Mang Isko. At ang tanging klinika sa kabilang baryo, kailangan ng pambayad bago pa man tingnan ng pasyente. Sagot ni Elena. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang boses ay basag. Tila isang salamin na dahan-dahang nagkakabitak-bitak sa ilalim ng bigat ng kawalang pag-asa. Napatingin si Marcus sa kanyang sariling palad. Sa loob ng maraming taon, ang mga problema niya ay nare-resolba ng isang tawag lang, ng isang pirma, o ng isang tumpok ng pera. Ngunit ngayon, sa gitna ng kadiliman at karalitaan, ang kanyang bilyon-bilyon ay tila mga walang kwentong bato. Tumingin siya sa sulok ng dampa kung saan nakatago ang kanyang basag na relos. Isang relos na kahit basag ay nagkakahalaga pa rin ng isang maliit na bahay. Ngunit paano niya iyon ibebenta nang hindi siya natutukoy ng mga tauhan ni Isabela? "Lolo Isko, ang dilim po. Natatakot ako." Bulong ni Samuel sa gitna ng kanyang delirium. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, ngunit tila walang nakikita. Naupo si Marcos sa tabi ng bata at dahan-dahang kinuha ang maliit na kamay nito. "Huwag kang matakot, Samuel. Nandito si Lolo. Tumingin ka sa akin, anak. Alam mo ba? Sa itaas ng mga ulap, may mga bituin na laging nagbabantay sa atin. Ang bawat bituin ay isang anghel na may dalang liwanag para sa mga batang mababait na tulad mo." Ang bilyonaryong kailanman ay hindi nagkaroon ng oras para sa kanyang sariling mga kamag-anak, ay heto ngayon, bumubulong ng mga kwento ng pag-asa sa isang batang ang kinabukasan ay siya mismo ang nagnakaw. Ang kanyang boses ay naging malambot, tila isang oyayi na nagpapakalma sa bawat panginig ng katawan ni Samuel. Ang bawat salita niya ay tila isang sinulid na nagtatahi sa punit-punit na puso ni Elena, na nakamasid lamang sa kanila habang humihikbi ng tahimik. "Salamat po, Lolo." Mahinang tugon ni Samuel bago ito muling pumikit, bagaman ang kanyang paghinga ay nananatiling mahirap. Lumabas si Elena ng dampa upang kumuha ng mas maraming tubig, ngunit sa dilim ng gabi,
Hindi niya napansin ang isang anino na nagtatago sa likod ng malaking puno ng mangga. Si Aling Maring, na kanina pa nakikinig, ay may hawak na lumang radyo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang liwanag mula sa dampa. Nakita niya ang kislap ng isang bagay sa mesa ni Marcus nang buksan ni Elena ang pinto, ang gintong bahagi ng relos na hindi lubusang naitago. Sinasabi ko na nga ba, bulong ni Maring sa kanyang sarili. Ang kanyang muka ay nabubuo sa isang ngiti ng kasakiman. Ang pulubing iyan ay isang gintong isda na naligaw sa aming sapa. 3 milyon. Sapat na yon para makaalis ako sa lugar na ito. Sa loob ng dampa, hinarap ni Marcus si Elena nang bumalik ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang ang bawat minuto ay mahalaga para sa buhay ni Samuel. Elena, kunin mo ang relos ko. Dalhin mo sa bayan. Ipakita mo kay Mang Goryo na nasa sanglaan. Sabihin mo galing ito sa isang kaibigan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Utos ni Marcus, ang kanyang boses ay seryoso. Pero Mang Isko, paano kung paghinalaan nila ako? Paano kung malaman nilang sa inyo ito? Tanong ni Elena. Ang takot ay muling bumabalot sa kanya. Ito lang ang paraan para maisalba si Samuel. Huwag mo akong alalahanin. Mas mahalaga ang buhay ng anak mo kaysa sa anumang itinatago ko. Sagot ni Marcus habang iniaabot ang gintong relos. Nang umalis si Elena, patungo sa bayan sa gitna ng ulan, naiwan si Marcus na mag-isa, kasama ang naghihingalong bata. Ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na bumubulong sa kanyang tainga tungkol sa lahat ng kanyang pagkakasala. Habang pinagmamasdan niya ang bawat paghihirap ni Samuel, isang masidhing panalangin ang nabuo sa kanyang puso. Isang panalangin hindi humihingi ng yaman, kundi humihingi ng isang pagkakataon na maitama ang lahat kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kalayaan. Sa labas, ang tunog ng mga yabag ng paa sa putikan ay dahan-dahang lumalapit. Hindi ito ang yabag ni Elena. Ito ay mga hakbang ng mga taong hindi pumarito upang tumulong, kundi upang maningil ng utang na dugo. Nagbubulsa ka na pala ngayon, Rommel? Akala ko ba ay magkasama tayo sa plano nating ito? Pero tila mas mabilis pa ang kamay mo kaysa sa dila mong puro kasinungalingan. Ang boses ni Isabela ay tila isang malamig na haplos ng yelo sa batok ni Rommel habang ito ay abalang nag-aayos ng mga dokumento sa loob ng opisina ni Marcus. Dahan-dahang lumingon ang lalaki, ang kanyang mukha ay biglang namutla, ngunit agad ding napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Ang kislap ng mga mamahaling suot na ginto ni Rommel ay tila nanunukso sa gitna ng madilim at tahimik na silid. Wala akong ginagawang masama, Isabela. Nililigtas ko lang ang kumpanya sa mga buwayang board members. At syempre, tinitiyak ko lang na may sapat tayong pondo sakaling magkaroon ng aberya. Sagot ni Rommel habang dahan-dahang ibinubulsa ang isang tseke. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Tila ba ang pagnanakaw ay isang marangal na gawain? Lalong dumiin ang titig ni Isabela. Nararamdaman niya ang matinding pagkasuklam, hindi dahil sa pagnanakaw ni Rommel, kundi dahil sa katotohanang mas matalino pala ang kanyang kapatid sa panlilinlang kaysa sa kanya. Ang mansyong dati ay puno ng halimuyak ng tagumpay ngayon ay tila amoy na bulok na karne ng pagkakaibigang batay lamang sa interes. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa mesa ni Marcus. Hinaplos niya ang bakanting silya na gawa sa mamahaling balat ng hayop. Sa isang saglit, naalala niya ang mukha ni Marcus noong huling gabi nila. Ang mukha ng isang taong nabulag sa pag-ibig. Naisip niya, kung nalinlang niya si Marcus, ano ang kasiguraduhan na hindi rin siya lilinglangin ng sarili niyang dugo? Ang bawat kislap ng chandelier sa itaas ay tila mga matang nanghuhusga sa kanyang pag-iisa sa gitna ng nakaw na yaman. Huwag mo akong gagawing tanga, Rommel, bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging paos sa matinding emosyon. Alam ko ang bawat galaw ng mga account. Isang pagkakamali mo pa at titiyakin kong susunod ka
sa kinalalagyan ni Marcos ngayon. At tandaan mo, wala akong ititirang kahit 1 sentimo para sa'yo. Padabog na lumabas si Rommel, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na nara ay tila isang martilyo na nagpaparamdam ng papalapit na panganib. Naiwan si Isabela na mag-isa. Ang kanyang anino sa dingding ay tila isang halimaw na dahan-dahang lumalaki. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, ang tinig ni Aling Maring ang bumulaga sa kanya. Ang boses na puno ng kasakiman at excitement. Madam, ang taong hinahanap nyo, ang asawa nyo. Sigurado ako, siya ang narito sa dampa ni Elena. Wika ni Maring, ang boses nito ay parang isang ahas na naglalaway sa harap ng biktima. May hawak siyang gintong relos na kumikislap pa sa ilalim ng lampara. At ang batang si Samuel, mamamatay na yata sa lagnat. Ito na ang pagkakataon niyo, madam. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Ang balitang buhay si Marcos ay tila isang sumpa na bumalik upang sakalin siya. Ngunit sa likod ng takot, isang tuso at madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung mamamatay si Samuel at kung mapapatay niya si Marcos sa gitna ng kaguluhan, wala nang ebidensya ng kanyang mga kasalanan. Siguraduhin mong hindi sila makakaalis sa dampang iyan hanggat hindi ako dumadating. Utos ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Huwag mong hahayaang makakuha sila ng tulong kung kailangang mamatay ang bata para hindi makahingi ng saklolo ang matanda. Gawin mo. Ibinaba ni Isabela ang telepono at mabilis na kinuha ang kanyang itim na coat. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay puno ng determinasyon ng isang taong wala nang balak lumingon pa. Ang langit ay nagsisimulang magdilim at ang tunog ng kulog sa kalayuan ay tila isang hudyat ng isang madugong pagtatagpo. Sa labas, ang itim na sasakyan ay naghihintay. Ang makinang umaatungal sa kadiliman ay tila isang hayop na handang sumalakay. Pumasok si Isabela at tumingin sa huling pagkakataon sa kanyang mansyon. Alam niyang sa pagbalik niya, kailangang wala ng Marcos na natitira sa mundong ito. Sa pagkakataong ito, Marcos, titiyakin kong hindi ka na makakaahon pa sa hukay na inilaan ko para sa iyo. Bulong niya habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan patungo sa liblib na nayon. Huwag ninyong hayaang masindak kayo sa kanilang mga baril at magagarang salita. Dahil ang lupaing ito ay inyo bago pa man nila naimbento ang kanilang mga titulo. Ang tinig ni Marcos, na kilala na ngayon sa nayon bilang si Mang Isko, ay mababa ngunit puno ng awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Nakapaligid sa kanya ang ilang mangingisda at magsasaka sa loob ng maliit na dampa, habang ang labas ay nababalot ng makapal na hamog ng madaling araw. Sa harap nila, sa tuyong lupa ng sahig, ay gumuhit si Marcos ng mga linya gamit ang isang kapirasong patpat. Isang pagkakataon kung saan ang talinong dati ay ginamit niya upang manira ng mga karibal sa negosyo ay ginagamit na niya ngayon upang ituro sa mga maralita kung paano ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa mga tauhan ni Isabela na nagtatangkang kamkamin ang baybayin. Ang kanyang mga daliri na dati ay humahawak ng mamahaling fountain pen ay puno na ng dumi, ngunit ang bawat guhit niya sa lupa ay tila isang matibay na kuta para sa mga taong walang sandata. Mang Isko, paano po namin sila lalabanan? Sabi ni Don Jose, sa kanila na raw ang lupang ito dahil binili na raw ng isang malaking kumpanya sa Maynila. Wika ni Mang Goryo, ang pinakamatandang mangingisda, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Tumingin si Marcos ng diretso sa mga mata ni Goryo. Ang batas ay hindi lang para sa mayayaman, Goryo. May mga butas ang kanilang mga dokumento na hindi nila inaakalang mapapansin ninyo. Itatago natin ang ating mga bangka sa kabilang bahagi ng cove
At kapag dumating ang kanilang mga surveyor, ipakita ninyo ang mga luma ninyong tax declaration. Huwag kayong pipirma sa anumang papel na iaabot nila. Sa sulok ng dampa, si Elena ay dahan-dahang nag-aayos ng mga gamit ni Marcus. Kakabalik lamang niya mula sa bayan, dala ang mga gamot para kay Samuel. Habang kinukuha niya ang lumang Amerikana ni Marcus na nakasabit sa dingding upang labhan, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng tahi ng laylayan nito. Dahan-dahan niyang kinapa ito at nakakita ng isang maliit na siwang. Mula sa loob ng tahi, inilabas ni Elena ang ilang piraso ng papel, mga dokumentong may mga selyo at pirma na hindi niya maintindihan. Ngunit ang pangalang Marcus Valerius ay malinaw na nakasulat sa itaas. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Marcus na abala sa pagpapaliwanag sa mga mangingisda. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit ang isang pulubi ay may hawak na mga dokumentong pagmamay-ari ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Inay, nauuhaw po ako. Ang mahinang tinig ni Samuel ay nagpabalik sa diwa ni Elena. Mabilis niyang itinago ang mga papel sa loob ng kanyang tapis at nilapitan ng anak. Ang lagnat ni Samuel ay bahagyang bumaba dahil sa gamot, ngunit ang bata ay nananatiling mahina. Nang matapos ang pulong, lumapit si Marcus sa mag-ina. Napansin niya ang pagkailang sa mga mata ni Elena, ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin na tila ba may nakita itong isang multo. Ngunit bago pa man siya makapagtaka, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa dulo ng kalsada na patungo sa kanilang nayon. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga tricycle. Ito ay ang mabigat at sabay-sabay na ugong ng mga makina ng tatlong malalaking itim na SUV. Ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa tuyong lupa ay lumilikha ng makapal na alikabok na tila isang itim na ulap na lumalamon sa liwanag ng umaga. Nandyan na sila! Bulong ni Marcus, ang kanyang panga ay naggit-ngit sa galit. Alam niyang hindi lang ito mga tauhan ni Don Jose. Ang paraan ng paghinto ng mga sasakyan, ang pagbukas ng mga pinto ng sabay-sabay ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Bumaba ang mga lalaking nakauniforme at sa gitna nila, bumukas ang pinto ng pinakamalaking sasakyan. Isang pares ng mamahaling sapatos na takong ang unang tumapak sa maruming lupa ng nayon. Lumabas si Isabela. Ang kanyang mukha ay nababalot ng malalaking sunglasses, habang ang isang itim na payong ay itinatago siya sa sikat ng araw. Ang kanyang presensya ay tila isang lason na biglang humalo sa malinis na hangin ng probinsya. Tingnan mo nga naman ang lugar na ito. Narinig ni Marcus ang boses ni Isabela mula sa malayo. Ang tono nito ay puno ng pandidiri. Amoy lansa at kahirapan. Siguraduhin ninyong bawat dampa rito ay masusuri. Ayaw kong may maiwang kahit anong basura. Napatingin si Marcus kay Elena at Samuel. Ang takot sa mga mata ni Elena ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Alam niyang sa oras na makita siya ni Isabela, hindi lang ang buhay niya ang mawawala. Madadamay ang mag-inang nagligtas sa kanya. Elena, dalhin mo si Samuel sa likod, sa may kakahuyan. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Utos ni Marcus sa isang mabilis at pabulong na boses. Paano ka, Mang Isko? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag mo akong alalahanin. Gawin mo na ang sinabi ko. Habang papatapos ang kanyang utos, ang mga yabag ng mabibigat na sapatos ay papalapit na sa kanilang pintuan. Ang anino ni Isabela ay dahan-dahang lumalaki sa sahig ng dampa. Tila isang madilim na kamay na handang sumakal sa huling pag-asa ni Marcus. Ang amoy ng mamahaling pabango na dala ng hangin ay tila isang laso na pumasok sa loob ng maliit na dampa, sumasakal sa amoy ng tuyong kawayan at usok. Narinig ni Marcus ang kalampag ng pinto nang itulak ito ng isa sa mga lalaking nakaitim. Sa isang iglap, ang liwanag ng umaga ay naharangan ng anino ni Isabela. Nanatiling nakayuko si Marcus
Mabilis niyang kinuha ang dakok-dakok na uling mula sa kalan at ipinahid ito sa kanyang muka at buhok. Binalot ang kanyang sarili sa isang lumang sako na butas-butas. Sino ang mga taong ito, Elena? At bakit may amoy ng nabubulok na basura sa loob ng bahay mo? Ang boses ni Isabela ay puno ng pandidiri habang marahan siyang humahakbang papasok. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig na kawayan ay tila bawat saksak sa puso ni Marcus. Mabilis na tumayo si Elena sa harap ni Marcus. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tapis kung saan nakatago ang mga dokumento. Sila po ang mga kamag-anak ko, madam. Ang matandang iyan ay aking tiyuhin na nawala na sa katinuan dahil sa katandaan. Pasensya na po kayo kung nabulabog namin kayo. Dahan-dahang lumapit si Isabela kay Marcus. Ang kislap ng kanyang mga alahas ay tila nanunukso sa gitna ng kadiliman ng dampa. Huminto siya sa tapat ni Marcus, na noon ay nakayuko at gumagawa ng mga kakaibang tunog. Tila isang taong wala ng malay sa paligid. Ang pinakamataas na antas ng sakripisyo ng kanyang dangal. Ang bilyonaryong si Marcus Valerius, ang haring kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ng babaeng nagtaksil sa kanya. Habang nakayuko, naramdaman niya ang bigat ng sapatos ni Isabela na dahan-dahang tumapak sa kanyang mga daliri na nakalapat sa sahig. Isang maruming pulubi, bulong ni Isabela habang mas dinitiin ang kanyang takong sa kamay ni Marcus. Bakit ba kailangang magkaroon ng mga ganitong nilalang sa mundo? Wala silang silbi, kundi ang kumonsumo ng hangin. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang mga daliri, hindi umimik si Marcus. Hindi siya dumaing. Hindi siya gumalaw. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng galit na dahan-dahang namumuo sa kanyang dibdib na mas matindi pa sa pisikal na sakit. Pinanood niya ang dulo ng bestida ni Isabela mula sa kanyang pagkakaluhod, habang ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamalakas na sandata sa sandaling iyon. Madam, parang wala naman dito ang hinahanap natin, wika ng isa sa mga tauhan habang mabilis na hinahalughog ang mga gamit ni Elena. Wala ring bakas ng sasakyan o anumang gamit na mahalaga. Tumingin si Isabela sa paligid ng may halong pagdududa. Ang kanyang mga mata ay tumigil sandali sa dulo ng banig kung saan naroon ang maliit na baso ng tubig ni Samuel. Siguraduhin ninyong bawat bahagi ng burol na ito ay masusuyod. At ikaw, Elena. Lumingon siya sa babae nang may matalim na tingin. Kung malalaman kong may itinatago ka, titiyakin kong ang dampang ito ang magiging kabaong ninyong mag-ina. Nang lumabas na si Isabela at ang kanyang mga tauhan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap na naiwan sa loob. Dahan-dahang itinaas ni Marcus ang kanyang kamay mula sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay namumula at may bakas ng sugat mula sa takong ng sapatos. Ngunit ang mas masakit ay ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Elena. Isang tingin na puno ng takot, pagdududa, at isang lihim na katotohanan. Mang-isko o kung sino ka man. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig habang inilalabas ang mga papel mula sa kanyang tapis. Nakita ko ang mga ito, ang pangalan sa papel, ang mukha mo sa mga lumang dyaryo. Ikaw si Marcus Valerius, hindi ba? Ikaw ang taong nagpahintulot na mamatay ang asawa ko. Nanlamig ang buong katawan ni Marcus. Ang lihim na pilit niyang itinago ay tila isang pader na gumuho sa harap ni Elena. Bago pa man siya makasagot, narinig nila ang isang kalansing mula sa labas. Si Samuel, na noon ay nagtatago sa likod ng pintuan, ay aksidenteng nabitawan ang kanyang munting alkansya. Ang mga barya ay kumalat sa lupa at sa gitna ng mga ito, gumulong ang isang gintong singsing, ang singsing na pangkasal ni Marcus na nakita ng bata sa ilalim ng higaan. Lolo Isko, singsing mo po, sabi ni Samuel habang pinupulot ito.
Ngunit hindi si Marcos ang nakakuha ng singsing. Mula sa labas, ang isang tauhan ni Isabela na naiwan upang magmanman ay mabilis na lumapit at hinablot ang singsing mula sa kamay ng bata. Ang kislap ng brilyante sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang hudyat ng digmaan. "Madam, tingnan niyo ito!" Sigaw ng lalaki habang mabilis na tumatakbo patungo sa papaalis na sasakyan ni Isabela. Ang puso ni Marcos ay tila tumigil sa pagtibok. Tumingin siya kay Elena na noon ay luhaan na habang hawak ang mga ebidensya ng kanyang nakaraan. Ang panganib ay hindi na lang basta papalapit. Ito ay narito na. At sa pagkakataong ito, wala ng uling o sako na makakapagtago sa katotohanan. Walang kasing pait ang katotohanan, Mang Isko. O dapat ba kitang tawaging Don Marcos? Ang tinig ni Elena ay tila isang malamig na hangin na humahagupit sa loob ng dampa matapos umalis ng mga tauhan ni Isabela, dala ang singsing. Hawak pa rin ni Elena ang mga dokumentong nahanap niya sa laylayan ng Amerikana ni Marcos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na 10 taon niyang ibinaon sa limot. Nanatiling nakayuko si Marcos sa sahig. Ang uling sa kanyang muka ay nahaluan na ng mga luhang bumabakas sa kanyang pisngi. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang lason na mas matindi pa sa ibinigay ni Isabela. Isang lasong tumutunaw sa huli niyang katatagan. "Elena, hayaan mong magpaliwanag ako." Ang paos na boses ni Marcos ay halos hindi marinig. "Magpaliwanag? Alin ang ipapaliwanag mo?" Humakbang si Elena patungo sa isang lumang kahon sa sulok ng dampa. Marahas niya itong binuksan at inilabas ang isang tumpok ng damit. Sa ibabaw ng mga ito ay ang isang luma at kupas na asul na uniforme. Ang uniforme ni Dante sa Empower Industries. Dahan-dahang napatigil si Elena. Ang kanyang galit ay tila panandaliang nahalinhan ng isang napakalalim na pangungulila. Hinaplos niya ang magaspang na tela ng uniforme. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mantsa ng langis na hindi na kailanman nabura. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Tila ba sa pamamagitan ng haplos na yon ay muli niyang nararamdaman ang init ng katawan ng kanyang asawa. Ang bawat hibla ng tela ay naging saksi sa pangarap ni Dante na gumuho dahil sa isang pirma ni Marcos. "Alam mo ba, Marcos, bago siya namatay, ang huling sinabi niya sa akin ay hihingi siya ng dagdag na sahod para mabilhan si Samuel ng sapatos para sa pagpasok sa eskwela." Ang boses ni Elena ay bumalik sa pagiging matalas. "Pero ang nakuha namin ay ang kanyang malamig na bangkay. At ikaw na nasa itaas ng iyong gintong trono, tinawag mo lang kaming liabilities. Pinirmahan mo ang aming kamatayan nang hindi mo man lang kami tinitingnan sa mata. Hindi ko alam na ganito ang nangyari sa inyo." Bulong ni Marcos. Ang kanyang noo ay nakasayad na sa sahig na kawayan bilang tanda ng pagsusuma mo. "Dahil hindi ka tumitingin sa ibaba, Marcos, para sa iyo, ang mga taong tulad namin ay mga numero lang sa iyong report." Singhal ni Elena habang itinatapon ang uniforme sa harap ni Marcos. "At ngayon, ang taong pumatay sa aking asawa ay ang taong pinatira at pinakain ko sa loob ng bahay ko. Anong klaseng paglalaro ito ng tadhana?" Sa kabilang panig ng dampa, si Samuel ay nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang luma at punit-punit na manika na gawa sa basahan. Isang regalo ni Dante bago ito pumanaw. Ang bata ay tahimik na umiiyak. Hindi lubos na nauunawaan ang tensyon, ngunit nararamdaman ang sakit ng kanyang ina. Napatingin si Marcos sa manikang hawak ng bata. May napansin siyang kakaiba sa tahi ng leeg ng laruan. Noong unang linggo niya rito, akala niya ay basta bukol lang ito ng bulak. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito ngayon, sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana, nakita niya ang isang matigas at parihabang hugis sa loob. Dahan-dahang gumapang si Marcos patungo kay Samuel. "Samuel,
Apo, pwedeng mahiram ni Lolo ang manika mo? Sa kabila ng galit ni Elena, hindi niya pinigilan ang anak. Inabot ni Samuel ang laruan kay Marcus. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, dahan-dahang kinalas ni Marcus ang mga luma at marupok na tahi sa likod ng manika. Ang tunog ng napuputol na sinulid ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang matagal nang nakatagong katotohanan. Mula sa loob ng katawan ng manika na napapalibutan ng mga lumang bulak ay lumabas ang isang maliit na bagay na gawa sa plastic at metal. Isang USB flash drive. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makita ito. Iyan. Iyan ang huling ibinigay ni Dante kay Samuel bago siya pumasok sa huling shift niya. Sabi niya, itago namin yon ng mabuti. Akala ko ay laro-laro lang nila ng bata. Nanginginig na hinawakan ni Marcus ang USB drive. Alam niya ang bigat ng hawak niya. Hindi lang ito basta imbakan ng datos. Maaaring ito ang ebidensyang matagal nang ibinaon ng kanyang kumpanya at ni Rommel tungkol sa tunay na sanhi ng pagguho ng bodega 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila kayo tinigilan, Elena. Bulong ni Marcus, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bagong kislap ng determinasyon sa gitna ng mga luha. Hindi lang ako ang biktima rito, pati ang asawa mo. May alam siyang hindi dapat malaman ng iba. Ngunit bago pa man nila masuri ang laman ng USB, ang tunog ng malalakas na yabag ng sapatos sa putikan sa labas ay muling narinig. Ang mga tauhan ni Isabela ay bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi lang sila may dalang mga katanungan. Narinig ni Marcus ang tunog ng pagkasa ng bakal mula sa labas. Isang tunog na hindi nangangailangan ng salita upang maintindihan ang kahulugan. Ibigay ninyo sa amin ang bata at ang matanda. Sigaw ng isang boses mula sa labas. Hawak-hawak ni Marcus ang USB ng mahigpit. Tila ba ito na ang kanyang huling pag-asa para sa kaligtasan at para sa kanyang huling pagkakataon na makahingi ng tawad. Tumingin siya kay Elena at sa unang pagkakataon, ang bilyonaryong si Marcus Valerius ay handang itaya ang kanyang huling hininga para sa pamilyang dati ay itinuring niya lamang na basura. Hindi na kailangan ng mga baril para patayin ang isang taong matagal nang pinaslang ng inyong konsensya. Ang tinig ni Marcus ay hindi na ang nanginginig na boses ni Mang Isko. Ito ay ang boses ng isang haring nagbalik mula sa kinalaburan ng kamatayan, puno ng lamig at awtoridad na nagpatahimik sa mga kaluskos sa labas ng dampa. Hawak ang USB drive sa kanyang kanang kamay at ang isang piraso ng matulis na kawayan sa kabila. Tumayo si Marcos sa harap ng pintuan. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay muling nabuhay para sa huling laban. Inalalayan niya si Elena na tumayo, na nooy nakayakap pa rin sa nanginginig na si Samuel. Sa gitna ng dilim, nagtagpo ang mga mata ni Marcus at Elena. Wala nang puot sa mga mata ng babae, kundi isang halo ng pagkamangha at takot para sa kaligtasan ng lalaking dati niyang kinamuhian. Elena, kunin mo si Samuel at dumaan kayo sa butas sa likod ng dampa. Tumakbo kayo patungo sa bahay ni Mang Goryo. Sabihin mo sa kanya, ang agila ay gising na. Bulong ni Marcus, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa pintuan. Paano ka, Marcus? Marami sila at may mga dala silang armas. Manginginig na tanong ni Elena habang hinihigpitan ang hawak sa anak. Isang matamis ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marcus. Huwag mo akong alalahanin. Mas mahalaga ang buhay ninyo kaysa sa huling hininga ko. Gawin mo na ito para kay Dante. Bago pa man makahakbang si Elena, kinuha ni Marcus ang maliit na panyo ni Samuel, ang panyong ginamit ng bata upang linisin ang kanyang sugat nung unang gabi. Maingat niya itong itinupi at inilagay sa kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso. Ang paghawak niya sa telang iyon ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na higit pa sa anumang yaman sa mundo.
Ang bilyonaryong kailanman ay hindi natutong magpasalamat ay heto ngayon. Kumukuha ng inspirasyon mula sa isang simpleng piraso ng basahan. Nang makalabas na ang mag-ina sa likuran, dahan-dahang binuksan ni Marcos ang pintuan. Ang liwanag ng mga flashlight ng mga tauhan ni Isabela ay tumama sa kanyang mukha. Ngunit hindi man lang siya kumurapi ng bawat hakbang niya palabas ay lumilikha ng marahang tunog sa tuyong lupa. Tila ba ang bawat yabag ay isang deklarasyon ng digmaan? Nasaan ang bata? At nasaan ang asawa ni Dante? Singhal ng leader ng mga tauhan, ang kanyang baril ay nakatutok sa dibdib ni Marcos. Ang hinahanap ninyo ay wala rito. Pero ang hinahanap ni na Isabela at Rommel ay nasa kamay ko. Wika ni Marcos habang itinataas ang USB drive. Sabihin ninyo sa kanila, ang bawat dokumento rito ay sapat na para mabulok silang lahat sa bilangguan. At sabihin ninyo kay Attorney Valdez na alam ko na kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang ahas. Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Marcos ang kanyang pagkakataon. Alam niyang hindi sila pwedeng basta na lang bumaril dahil kailangan nila ang USB. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa lugar. Mabilis siyang gumalaw patungo sa gilid ng dalisdis, doon sa bahagi kung saan ang hamog ay pinakamakapal. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakas, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa ibaba ng burol, isang boses na nagpatigil sa kanyang mundo. Inay, Lolo Isko, Saklolo. Ang sigaw ni Samuel ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Marcos. Lumingon siya at nakita niya sa ilalim ng liwanag ng isang sasakyan na hawak-hawak na ng isa pang grupo ng mga tauhan, si Samuel, habang si Elena ay nakahandusay sa lupa. Pilit na inaabot ang anak. Si Isabela ay dahan-dahang lumabas mula sa anino ng kanyang itim na sasakyan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang malupit na tagumpay. Hawak niya ang isang tablet kung saan makikita ang tracking signal ng singsing na nakuha ng kanyang tauhan kanina. Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ng impyernong binuo ko para sa iyo, Marcos? Wika ni Isabela, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa katahimikan ng gabi. Ibigay mo sa akin ang USB na yan o titiyakin kong ang batang ito ay susunod sa kanyang ama sa kabilang buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Marcos. Ang USB na hawak niya ay ang tanging sandata niya para sa hustisya. Ngunit ang buhay ni Samuel ay ang tanging bagay na nagpabago sa kanyang pagkatao. Ang bawat paghikbi ni Samuel ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang kaluluwa. Huwag po, Lolo Isko. Huwag niyo pong ibibigay. Sigaw ng bata sa gitna ng iyak. Tumingin si Marcos sa malayo, sa dagat na nagsisimulang magkaroon ng liwanag ng madaling araw. Alam niyang ang susunod niyang desisyon ay babago sa kapalaran ng lahat. Itataya ba niya ang ebidensya para sa buhay ng bata? O itataya niya ang bata para sa katarungan ng marami? Ang cliffhanger na ito ay tila isang bangin na mas malalim pa sa pinaglagsakan niya noong gabing aksidente. Akin na ang USB na yan, Marcus. Huwag mo nang hintayin na dumanak ang dugo ng inosenteng batang ito sa harap mo dahil lang tatakatigasan ng ulo mo. Ang boses ni Isabela ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Nakatayo siya sa gitna ng dalampasigan. Ang kanyang itim na bestida ay winawagayway ng malakas na ihip ng hangin mula sa dagat. Sa tabi niya, hawak ng isang malaking lalaki, ang nanginginig na si Samuel. Ang maliit na leeg ng bata ay halos maputol na sa higpit ng pagkakasakal ng braso ng tauhan ni Isabela. Napatigil si Marcos sa tapat ng malaking bato. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa malamig at basang buhangin. Sa kanyang kanang kamay, nararamdaman niya ang matitigas na kanto ng USB drive, ang piraso ng teknolohiya na naglalaman ng lahat ng kasinungalingan ni Rommel at ang katotohanan sa pagkamatay ng ama ni Samuel. Sa kanyang kaliwang kamay, ang panyo ni Samuel ay mahigpit niyang hawak. Tila ito ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa kanyang natitirang katinuan. Tumingin si Marcos kay Samuel.
Ang bata ay hindi na sumisigaw. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Marcus, puno ng isang uri ng pagtitiwala na nagpaparamdam kay Marcus ng isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro. Sa loob ng maraming taon, winasak ni Marcus ang libo-libong pamilya para sa mas malaking kita at ngayon, ang tanging pamilyang nagturo sa kanya kung paano magmahal ay ang pamilyang nakataya ang buhay dahil sa kanyang mga nakaraang kasalanan. "Wag po, Lolo Isko! Itakbo niyo na po yan." Mahinang bulong ni Samuel, ang kanyang boses ay halos maglaho na sa ugong ng mga alon. Naramdaman ni Marcus ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang marahas na pintig na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang lasa ng alat ng dagat sa kanyang mga labi ay humahalo sa pait ng kanyang pagsisisi. Tiningnan niya si Elena na nooy pilit na bumabangon mula sa pagkakahandusay sa buhanginan. Ang kanyang muka ay puno ng dugo at luha. Dahan-dahang itinaas ni Marcos ang kanyang kaliwang kamay, kung saan nakasuot ang isang maliit na bead bracelet na ginawa ni Samuel para sa kanya gamit ang mga plastik na butil. Isang simpleng laruan, walang halaga sa merkado, ngunit sa sandaling iyon, mas mabigat pa ito kaysa sa lahat ng gintong pagmamay-ari niya. Hinaplos niya ang mga butil ng bracelet ng may matinding pagmamahal, isang tahimik na pangako na hindi niya hahayaang magwakas ang kwento ng batang ito sa madilim na baybaying ito. "Isabella," wika ni Marcus, ang kanyang boses ay matatag na at wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang USB na ito ay naglalaman ng mga video at dokumentong direktang mag-uugnay sa iyo at kay Rommel sa pagkamatay ni Dante. Kapag ibinigay ko ito sa iyo, alam nating pareho na wala ka ng balak na buhayin pa kami. Pero kung pakakawalan mo si Samuel ngayon din, ibibigay ko sa iyo ang password na kailangan mo para mabuksan ang encrypted files nito. Isang mapait na halakhak ang kumawala kay Isabella. Encryption? Marcus, hanggang sa huli ay negosyante ka pa rin. Akala mo ba ay may kontrol ka pa sa sitwasyong ito? Biglang bumukas ang pinto ng isa pang sasakyan at lumabas si Rommel. Pawis na pawis at mukhang desperado. "Ibigay mo na sa amin yan, Marcus. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya." Naramdaman ni Marcus ang tensyon sa hangin, tila isang kuryenteng bumabalot sa kanilang lahat. Dahan-dahan na siyang humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Samuel. Sa bawat segundo, ang liwanag ng madaling araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw, na tila isang saksi sa trahedyang magaganap. "Pakawalan niyo ang bata at lalapit ako sa inyo," utos ni Marcus. Sa isang iglap, tinulak ng tauhan si Samuel patungo sa putikan. Mabilis na tumakbo ang bata patungo kay Marcus, ngunit kasabay nito, isang mabilis na kilos mula kay Rommel ang nagpabago sa lahat. Inagaw ni Rommel ang baril mula sa kanyang tauhan at itinutok ito kay Marcus. "Walang password, Marcus! Akin na yan!" Sigaw ni Rommel habang nanginginig ang kanyang kamay. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Marcus ang malakas na tunog ng isang sasakyang mabilis na dumarating mula sa itaas ng kalsada. Isang tunog ng mga sirena na tila isang huling pag-asa. Ngunit huli na. Ang telo ng gabi ay nabasag ng isang matinding ingay na nagmula sa direksyon ni Rommel. Naramdaman ni Marcus ang isang matinding impact sa kanyang balikat, isang pakiramdam ng init na dahan-dahang kumakalat sa kanyang katawan. Napaluhod siya sa basang buhangin. Ang USB drive ay nalaglag mula sa kanyang kamay at dahan-dahang nabaon sa malambot na putikan. Ang huling nakita niya bago ang lahat ay maging malabo ay si Samuel na tumatakbo patungo sa kanya. Sumisigaw ng isang pangalang hindi niya akalaing magbibigay sa kanya ng ganitong kapayapaan. "Lolo." Sa kalayuan, ang mga asul at pulang liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang bumalot sa dalampasigan, ngunit ang bawat segundo
ay tila isang oras para kay Marcus habang ang kanyang paningin ay dahan-dahang kinakain ng kadiliman. Ang USB drive ay nawala sa ilalim ng buhangin, dala ang lahat ng katotohanan, habang si Isabela at Rommel ay nagsimulang magkanya-kanyang takbo sa gitna ng kaguluhan. Ang ingay ng mga sirena na papalapit sa dalampasigan ay tila isang malakas na huni ng katarungang matagal nang ipinagkait. Nakahandusay si Marcus sa basang buhangin, nararamdaman ang bawat pintig ng sakit sa kanyang balikat na tila may nagbabagang bakal na nakabaon doon. Ang init ng kanyang sariling dugo ay humahalo sa malamig na tubig ng dagat na dahan-dahang humahalik sa kanyang mga binti dahil sa paglaki ng alon. Sa kanyang tabi, si Samuel ay humihikbi. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakadiin sa sugat ni Marcus sa isang desperadong pagtatangka na pigilan ang pag-agos ng buhay mula sa kanyang lolo Isko. Ang mga luha ng bata ay pumatak sa pisngi ni Marcus, mas mainit pa kaysa sa sikat ng araw na nagsisimula ng sumungaw sa abot-tanaw. "Huwag po kayong pipikit, Lolo. Please, huwag po." Pagmamakaawa ni Samuel. Mula sa malayo, narinig ni Marcus ang malakas na sigaw ni Isabela. Ang reyna ng panlilinlang ay pilit na kumakawala sa mga kamay ng mga pulis na sumalakay sa dalampasigan. Ang kanyang mamahaling bestida ay punit-punit na at puno ng putik. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo. Tila isang anino ng kanyang dating marangyang anyo. "Wala kayong ebidensya. Hindi niyo ako pwedeng hulihin!" Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang dahan-dahang ituro ni Samuel ang isang bagay sa putikan. Sa gitna ng kaguluhan, ang bata ay lumuhod at isinawsaw ang kanyang kamay sa malambot na buhangin, eksakto sa lugar kung saan bumagsak si Marcus kanina. Nang iangat niya ang kanyang kamay, kumikinang sa gitna ng dumi ang maliit na USB drive, ang huling pamana ni Dante. Doon lumapit si Attorney Valdez na kasama ng mga pulis. Kinuha niya ang USB nang may matinding pag-iingat. Tila ba hawak niya ang puso ng buong katotohanan. Tumingin siya kay Marcus at dahan-dahang tumango. Isang senyales na ang laban ay tapos na. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, tumingin si Marcus kay Isabela habang ito ay isinasakay sa loob ng mobile ng pulis. Wala nang galit sa mga mata ni Marcus, wala nang pagnanais na makaganti. Ang tanging naroon ay isang malalim na habag para sa babaeng kinalimutan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig para lamang sa mga pirasong papel na tinatawag na pera. Nakita niya ang bawat kislap ng mga alahas ni Isabela na tila naging mga kadenang nagagapos dito patungo sa bilangguan. Karma Isabela. Ang katarungan ay hindi natutulog. Dahan-dahan lang itong humahakbang. Bulong ni Marcus sa kanyang sarili. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng maging malabo. Samantala, si Rommel ay hindi rin nakalayo. Nahuli siya habang sinusubukang sumakay sa isang bangkang naghihintay sa kabilang panig ng cove. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at pagsisisi, hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa pagkatalo ng kanyang mga plano. Dahan-dahang binuhat ng mga medik si Marcus patungo sa ambulansya. Nararamdaman niya ang kamay ni Elena na nakahawak sa kanyang kabilang palad. Ang babaeng dati ay gustong sumumpa sa kanya ay heto ngayon. Nagdarasal para sa kanyang kaligtasan. Ang bawat hakbang ng mga medik ay tila isang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. "Marcus, lumaban ka. May utang na loob ka pa sa amin. Kailangan mo pang makitang magsuot ng bagong sapatos si Samuel," wika ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kapatawaran. Ang mga salitang iyon ay tila isang gamot na mas mabisa pa sa anumang morphine. Napangiti si Marcus, isang ngiting punong-puno ng kapayapaan. Alam niyang ang katarungan ay nakamit na, hindi lang para sa kanya, kundi para kay Dante, para kay Elena, at para sa bawat manggagawang kinalimutan niya
noong siya ay nasa rurok pa ng kapangyarihan. Habang umaandar ang ambulansya palayo sa baybayin, tiningnan ni Marcos ang papasikat na araw. Ang kulay rosas at kahel na langit ay tila isang pangako ng bagong simula. Ang bawat gusali ng kanyang imperyo sa lungsod ay maaaring gumuho, ngunit sa loob ng kanyang puso, isang bagong kuta ang itinayo. Isang kuta na gawa sa pagmamahal, katapatan, at pagpapakumbaba. Ang cliffhanger ng buhay ni Marcos ay hindi na tungkol sa kung mabubuhay ba siya o hindi, kundi tungkol sa kung paano niya gagamitin ang bawat hiningang hihiramin niya mula sa tadhana upang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagkakaroon ng malinaw na kulay. Ang dating masukal at madilim na bahagi ng baybayin ay nababalot na ngayon ng liwanag ng pag-asa. Wala na ang takot sa bawat paghinto ng itim na sasakyan dahil ang tanging bumibisita na rito ay ang mga taong may dalang tulong at pagbabago. Sa loob ng isang bagong itinayong gusali, nayari sa matitibay na kahoy at semento, nakatayo si Marcos. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling Amerikana. Sapat na ang isang simpleng barong na gawa sa telang pinya at ang kanyang mga ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa harapan ng gusali, isang malaking plaka ang nakakabit. Dante Memorial Learning Center. Ito ang naging unang hakbang ni Marcos sa kanyang mahabang landas ng pagbabayad puri. Ginamit niya ang natitirang bahagi ng kanyang yaman, ang mga bahagi ng kumpanyang hindi nadamay sa kasakiman ni na Isabela at Roamel, upang itayo ang pundasyong magbibigay ng kinabukasan sa mga anak ng mga manggagawang dati ay kinalimutan niya. Ang mga dokumentong nakuha mula sa USB ni Dante ang naging susi upang linisin ang pangalan ng yumaong mekaniko at kilalanin itong isang tunay na bayani ng industriya. Lolo Isko, tingnan niyo po ang bagong sapatos ko. Kumikislap po kapag naglalakad ako. Ang tinig ni Samuel ay puno ng galak habang tumatakbo ito patungo sa kanya. Suot ng bata ang isang pares ng matibay at malinis na sapatos. Ang sapatos na matagal na pangarap ni Dante para sa kanyang anak. Lumuhod si Marcos sa harap ng bata, hindi alintana ang bahagyang kirot sa kanyang balikat na iniwan ng bala ni Rommel. Dahan-dahang hinawakan ni Marcos ang mga paa ni Samuel at maingat na inayos ang sintas ng sapatos nito. Ang bilyonaryong kailanman ay hindi yumukod sa kahit na sinong karibal sa negosyo, ay heto ngayon, masayang nagsisilbi sa isang batang naging tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Ang bawat simuhot ng amoy ng bagong sapatos ay tila amoy ng isang pangakong natupad, isang sugat na tuluyan ng naghilom. Ang pakiramdam ng magaspang na sintas sa kanyang mga daliri ay mas mahalaga pa sa anumang pirma sa 1 bilyong pisong kontrata. Bagay na bagay sa'yo, Samuel. Siguraduhin mong gagamitin mo yan sa pag-aaral ng mabuti, ha? Malumanay na wika ni Marcos habang hinahaplos ang buhok ng bata. Lumapit si Elena, dala ang isang basket ng mga sariwang prutas mula sa kanilang munting taniman. Ang kanyang mukha ay wala na ang mga guhit ng pait at takot. Ang kapatawaran ay dahan-dahang namulaklak sa kanyang puso, tila isang halamang maingat na inalagaan ni Marcos sa loob ng maraming buwan ng paninilbihan sa kanilang nayon. Handa na ang lahat para sa munting salo-salo, Marcos. Nagluto si Aling Nena ng paborito mong sinigang na isda. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng init ng pagtanggap. Salamat, Elena. Salamat sa lahat, tugon ni Marcos. Hindi na naging mahirap para kay Marcos na bitawan ang kanyang nakaraang buhay sa Forbes Park. Ang mansyong naging saksi sa kanyang kalungkutan ay ibinenta na niya at ang pondo ay inilaan sa mga proyektong pabahay para sa mga mahihirap. Si Isabela at Rommel, ang balita mula sa kanyang mga abogado ay malinaw. Ang bawat rehas na nakapalibot sa kanila sa loob ng bilangguan ay ang bunga ng kanilang sariling mga tanikala
ng kasakiman. Wala silang nakuha kahit isang sentimo. Ang tanging naiwan sa kanila ay ang mapait na alaala ng isang tagumpay na kailanman ay hindi naging tunay. Habang naglalakad silang tatlo patungo sa dalampasigan upang saksihan ang paglubog ng araw, naramdaman ni Marcus ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang bawat hampas ng alon sa kanyang mga paa ay tila naghuhugas sa mga natitirang bakas ng kanyang kapalaluan. Ang dagat na dati ay naging saksi sa kanyang paghihingalo, ay naging saksi na rin ngayon sa kanyang muling pagsilang. Lolo Isko, dito na po ba kayo titira sa amin habang buhay? Tanong ni Samuel habang nakahawak sa kamay ni Marcus. Tumingin si Marcus sa malawak na asul na karagatan. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay gintong kislap sa bawat alon. Dito na Samuel, dito sa piling ninyo, dahil dito ko lang natagpuan ang tunay kong tahanan. Ang paglubog ng araw ay hindi na hudyat ng kadiliman para kay Marcus. Ito ay hudyat ng pagpapahinga ng isang taong tapos na sa pakikipaglaban sa maling mga pangarap. Sa bawat buntong hinala ng hangin, nararamdaman niya ang presensya ni Dante. Tila ba nagpapasalamat din ito sa pag-aalaga niya sa naiwan nitong pamilya. Ang kwento ni Marcus Valerius ay hindi nagwakas sa isang bangin o sa isang korte. Nagwakas ito sa isang simpleng dampa sa tabi ng dagat, kung saan ang pinakamayamang tao sa mundo ay natutong maging pinakamaligayang tao dahil sa pag-ibig ng isang batang walang material na yaman, ngunit may pusong sapat na para baguhin ang tadhana ng isang nawawalang kaluluwa. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng kanilang munting nayon ay hindi na nagpaparamdam kay Marcus ng takot o pangungulila. Ang dating takip silim na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang kapangyarihan ay naging hudyat na ngayon ng kapayapaan at ng oras ng pagpapahinga kasama ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Habang ang langit ay nagbibihis ng kulay lila at ginto, nakaupo si Marcus sa isang bangkong kawayan, pinapanood ang bawat paghampas ng alon na tila ba bumubulong ng mga kwento ng pasasalamat. Napatingin si Marcus sa kanyang mga palad. May mga peklat doon, mga marka ng pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw at ang sugat mula sa gabing nagpabago sa kanyang tadhana. Ngunit sa bawat guhit ng kanyang palad, hindi na niya nakikita ang mga numerong pilit niyang pinapalaki noon. Ang nakikita niya ay ang init ng kamay ni Samuel at ang katapatan ni Elena. Napagtanto niya na ang pinakamalaking pagkakamali niya noong siya ay bilyonaryo pa ay ang pag-iisip na ang lahat ng bagay ay may presyo. Ang katotohanan pala ay ang mga pinakamahalagang bagay sa mundo, ang pagpatawad, ang kapayapaan ng isip, at ang tawa ng isang bata ay kailanman hindi mabibili ng ginto. Dumating si Samuel, tumatakbo mula sa pampang, bit-bit ang isang maliit na kabibe na may kakaibang hugis. Lolo Isko, tingnan niyo po, parang puso ang hugis nito. Ibibigay ko po kay inay para laging masaya ang puso niya. Masayang sabi ng bata bago sumandal sa balikat ni Marcus. Dahan-dahang hinaplos ni Marcus ang buhok ni Samuel. Napakaganda anak. Gaya ng puso mo, laging handang magbigay ng liwanag sa iba. Ng kanyang mahabang paglalakbay, hindi ito nangangailangan ng palakpakan o parangal. Sapat na ang init ng balikat ng bata na nakasandal sa kanya at ang amoy ng dagat na humahalik sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marcus na ang lahat ng sakit na dinanas niya sa kamay ni na Isabella at Rommel ay tila mga anino na lamang na tuluyan ng nilamon ng liwanag. Ang pagpatawad ay hindi lamang para sa mga taong nakasakit sa kanya, kundi higit sa lahat para sa kanyang sarili, para sa bawat pagkakataong pinili niyang maging bulag sa hirap ng iba. Lumapit si Elena at naupo sa kabilang panig ng bangko. Nagkatinginan sila, isang tinging puno ng pag-unawa na hindi na nangangailangan ng mga salita. Sa mga mata ni Elena, nakita ni Marcus ang katarungang matagal nang hinanap para kay Dante. Ang Dante Memorial Learning Center. Sa likuran nila,
ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang buhay na monumento ng pagsisisi at pag-asa. Nakahanap ka na ba ng kapayapaan, Marcus? Malumanay na tanong ni Elena habang nakatingin din sa abot-tanaw. Higit pa sa kapayapaan, Elena, nakahanap ako ng buhay. Sagot ni Marcus ng may buong katapatan. Ang tanong kung napatawad na ba siya ay nasagot na ng bawat ngiti ni Samuel. Ang tanong kung may katahimikan na sa kanyang puso ay nasagot na ng bawat mahimbing na tulog niya sa ibabaw ng banig. At ang pinakamahalagang aral na iiwan niya sa mundong ito ay ang katotohanang ang bawat tao, gaano man kalayo ang narating sa maling landas, ay laging may pagkakataong bumalik, magpakumbaba, at muling itayo ang kanyang pagkatao mula sa mga abo ng kanyang pagkakamali. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa dagat, tumayo ang tatlo at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang dampa. Ang mga yapak nila sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng alon, ngunit ang pagmamahal na nabuo sa pagitan ng isang bilyonaryong nawalan ng lahat at ng isang pamilyang nagbigay ng lahat ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng nayong yon. Sa ilalim ng mga unang bituin ng gabi, ang kwento ni Marcus Valerius ay natapos na at ang kwento ni Lolo Isko ay nagsisimula pa lamang sa isang mundong puno ng tunay na yaman. Ang yaman ng pusong nakahanap ng daan pauwi